Kamusta mga kakambing? Alam ko na kaya ka nandito ngayong araw, napapaisip ka kung napamahal ka ba o tama lang yung pagkakabili mo sa huling binili mong kambing. Ayan, kaya tamang-tama pag-usapan natin sa video to kung ano nga ba, ikaw nga ba ay nakamura o ikaw nga ba ay napamahal. Alam nyo kasi mga kakambing, kahit saan kayo makita ng nag-post ng mga kambing, kahit ganito kalaki ang makita nila o ganito kalalaki o mahabang tenga, matatangkad, kita nyo na may lahi, lagi nga offer nila 2.5, 3.5. Yan, ganyan yung mga mababasa mo. O perang ka kunyari, full blood 2.5. Relate na relate dyan yung mga magkakambing na nag-o online buying and selling. Dahil syempre marami pa syempre sa ating mga farmer o mga nag-uumpisang livestock raiser na wala pang idea sa presyohan ng kambing. At sa maliwala kahit sa hindi, ay nakaranas na ako sa tagal ko na ng pagkakambing kung saan may naghahanap ng kambing na ang halaga lamang ay 500. O, totoo po yun. At ang gusto nila mga transaksyon ay gagawin ng gabi. O, diba? So, bahala na kayo mag-isip kung yun ba ay legit o nakakatakot, diba? O, ngayon, ang gagawin nating example ay native. So, sa earth na ito ay kaya nyo bang spatan kung alin ang native dyan? Okay, so bigyan ko kayo ng mga 5 segundo. Sa 2, 3, 4, 5. Okay. So ito yan, obvious naman. At ang pangit pa ng kanyang balahibo dahil isa siya sa pinakamatatanda ko ng native na kambing dito. Ngayon, kung pagbabasihan natin ay kilo, so estimate ko sa kanya ay nasa 18. Okay, nasa 18 kilos yan. So gawin natin kunyari, sabihin natin na siya ay 15 kilos. So kung kukunin mo siya sa halagang 250 per kilo, papatak siya ng magkano? 3,750. Kasi anong presyo mo ay yung kilo, eksakto yon. Kung ang bigayan mo ay 250, so papatak nga siya ng 3,750. So yun yung magiging basihan nyo ng tawaran. Ayan, so pwede nyang tawaran kung siya ang buyer, ay pwede nyang tawaran ng sabihin sa'yo ay teacher farmer, baka pwede 3,500 na lang, diba? Ayan, sa kadahilan ng hindi na naman ganong kaganda ang kanyang balahibo. Kaya pwede mo na siyang tawaran ng 3.5. Ngayon na kay buyer na yon kung ibibigay niya yung tawad. Pero kung ako naman, kunyari ako si buyer, pwede ko nang ibigay sa kanya ang tawad na gano'n. Lalo na kung gagamitin naman siya pang katay. Dahil hindi na naman pwedeng gamitin siya ng breeding kung mag-uumpisa pa lamang dahil umidad na yung kambing. So mas maganda yung medyo bata-bata pa. So ibig sabihin kung ibigay sa iyo ng 3.5, di naka-discount ka. Kung ibigay man sa iyo ng 3.7, bawas na 50, di sakto lang. Tapos kung talagang ayaw ko talagang bigyan ng discount ni seller, di 3,750. Kaya madalas makakakita kayo sa online, ang mga offer dyan ay 3,000, 3,500, 3,800 hanggang 4,000. So ganun yung makikita nyo, doon naglalaro yung presyo ng mga native na tumitimbang ng 15 kilograms to 18 kilograms. So medyo mahal-mahal yun pagka umabot na yan ng 20 kilograms. Ngayon marami pang factors kung bakit pwedeng maglaro yung presyo nun. So gusto mo makamura pa, di syempre ang gagawin ni buyer, siya na yung pupunta doon sa farm ni seller para nasa ganun maka-discount siya. So ang bawi naman sa'yo nun is yung pagod mo and yung gasolina. Ngayon kung sa tingin mo ay mas makakabawi ka o makakatipid ka ng pagod, gasolina at yung effort pagdating sa pagbili, pwede kang makipag-usap sa mga transporter ng kambing. So nagre-range ng mga 500 to 800. Depende dun sa layo at depende sa presyo ng iyong transport. Paano yan teacher? Gusto ko makakuha ng nasa halagang 3,000 lang. So pwede naman yon. Ang gagawin mo siguro para makababa ka ng ganong presyo ay kunin mo dalawa. Yan, sa bagay kasi nagbibigay kasi ng discount na ganong kalaki kapag dalawa yung kinukuha. So instead na 3,500 nila ibigay, minsan binibigay nila ng 3,000 lang. Ayun po ay kung dalawa yung kukunin mo, so bali makaka 6,000 ka doon. So kung ikaw naman ay medyo may pagka business minded ka, edi yung isa yung gagamitin mo, yung isa pwede mo ibenta sa halagang 3,500, di ba? Or 4 kung kaya mong itaas ng ganun. So baka may tanong nyo bakit sa native ako nagpo-focus. Ayan, kadalasan kasi sa namimili, lalo na yung mga baguhan,
syempre native sila nag-uumpisa. At pag native yung binibili, ganito talaga yung presyuhan ng mga pang-umpisang pang-alaga. So mula barako hanggang sa inahin, native ang binibili nila. O baka malito kayo ha, ang native lang dito ay ito, si Eudora at si Iritel. Yan yung mga inahin. Pero ito hindi yan anak, ito ang anak ni Eudora. Yan. Sumusunod sa kanya si Pueblo. Pero ito anak yan ni Mama Brown, sumama lang dito kasi tumropa na kay kay Pueblo. Pero ang nanay niyan is F1 Anglo-Nubian, malaki. Kaya kahit mas matanda si Pueblo, mas naunahan lumaki ni Totoy Batik. So dahil nagka-idea na kayo sa presyuhan, sa timbangan at kung paano i-calculate yung ating o i-compute yung ating presyuhan ng kambing, syempre advice ko naman sa inyo, kung bibili kayo ng mga inahin kahit sa malalapit lang na farm sa inyong lugar, okay lang yon. So kahit magkakapatid pa yung mga inahin, ayos lang, basta lahat lang inahin yun ha. O kahit magkakalahi, magkakamag-anak yung mga inahin, pwede yan. Basta yung bibilin yung barako, punta kayo sa ibang farm yung malayo-layo para hindi nila kamag-anak o hindi konektado sa mga kambing na una mong binili. So dapat yun ay parang tao din, 'di ba? Nasa second cousin na yung pwede mong asawahin. Ngayon, para mas safe ka talaga, bumili ka sa malayong farm ng barako. Pero yung marami, para makatipid ka sa transpo at sa pagod, pati dun sa pag-adjust ng health ng kambing, dito ka na, sa malapit ka na bumili. Yan, at sana nakatulong yung video na ito sa inyo. Sinimplihan ko lang, nilimitahan ko sa native para naman hindi masyadong komplikado para sa mga mag-uumpisa pa lamang na magkakambing. So sa ibang araw, sa ibang videos, pag-usapan naman natin yung mga ganito. Yan, mga F1, F2, yan, F2, mga F1, puro, yan, mga ganyan, mga ganyang malalaking lahi. Sa ibang video gawa natin ang guide at baka sakaling sa pagkakataong yun nakabili na kayo ng mga inyong mga pang-umpisa, unti-unti nyo ng pag-aralan kung paano magpalaki ng inyong mga alaga. Yan, ganito, lalaki nya, no? Pampalahi, pampagatas at pamproduce ng mas malalaki pang lahi. Wala pa akong bower at itatakal natin yan kapag meron na ako dito, yung mga experiences ko doon ibabahagi ko sa inyo. Okay, so muli maraming salamat sa inyong tiwala at suporta, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali, at meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Ayan, message nyo ako doon pag meron kayong tanong at pag-abot ng aking kalaman at karanasan, aking ibabahagi sa inyo. Okay, so maraming salamat sa tiwala at suporta. Happy goat racing po. Bye bye.